inamin na ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng tagapagsalita nito, no? Na yun ngang mga sinabi ni Amy doon sa kanyang speech doon sa sa gabi ng ikalawang araw na rally ng INC, labas yun sa pinag-usapan. Kumbaga, lumabas sa pinag-usapan yung subject, yung naging paksa ni Amy sa kanyang talumpati o speech doon sa rally ng INC, labas na yun sa pinag-usapan. Ayon mismo yan kay INC spokesperson Sabala. Ang apelyido nun Sabala, nakalimutan ko na yung pangalan. Yan yung sabi niya mismo. Yan ay sinabi na ni INC spokesperson Sabala sa programa mismo ng Net25, yung sa Ganang Mamamayan. Tinanong siya ng mga hosts doon, ano po bang masasabi niyo doon sa sa speech ni Senadora Amy? Ang sabi ni spokesperson Sabala ng Iglesia ni Cristo, yung rally talaga ay ang para sa transparency, justice, accountability, peace. Ay yung topic na yon, lumabas doon sa usapan na yon si Amy Marcos. Kita nyo, mukhang nalagay din talaga sa alanganin ng Iglesia ni Cristo doon sa speech na yun ni Amy. Hindi niya siguro pinaalam bago pa na ganito ang magiging topic ko, okay lang ba? Ganito yung babanggitin ko, okay lang ba? Mukhang hindi niya pinaalam. Kasi nabigla din daw yung ayon mismo doon sa spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Kaya lang bakit hindi nila pinigil? Ang paliwanag niya ay ang topic niya naman pagmamalasakit sa kanyang kapatid. Kaya hindi na daw nila pinigil. Awan ko kung pwede yung ganyan. Pero ang sigurado diyan, nalagay sila sa alanganin. Siyempre, malaking issue siyempre yon kasi nakakover ang lahat ng media doon, ang focus ang attention ay nakafocus doon. Kumbaga nakakuha talaga yon ng media attention at pinag-usapan yon maging sa social media. Kaya nga sabi ni Yussi Claire Castro, disappointed daw si PBBM doon sa ginawa ng kanyang kapatid. Ay di siyempre disappointed din ang diyan, sigurado ang Malacanang sa Iglesia ni Cristo. Bakit nila hinayaan na magsalita ng ganon si Amy Marcos? Kaya ngayon nagdidepensa ang Iglesia ni Cristo. Kaya sa ginawa na yun ni Amy, linagay niya tuloy sa defensive ang INC. Napipilitan ngayong magdepensa ang INC. Pinagpapaliwanag ng INC o ng Iglesia ni Cristo, hindi namin alam yun. Lumabas talaga siya sa pinag-usapan. Kaya kaya mayroon nga nagsasabi na kaya daw siguro, isa rin daw siguro yun sa dahilan bakit napilitan ng i-atras. Huwag nang ituloy yung pangatlong araw kasi baka ang isipin pag ang mga tao ay naging mainit, nagkaroon ng mga commotions, destabilisasyon dahil dun sa speech ni Amy, ang pagbuntunan pa ng sisi ay ang Iglesia ni Cristo. May nakita akong post sa social media na naging topic daw yata ito ni Tunying Taberna. Alam naman natin si Tunying Taberna, Iglesia yan. Saka sa programa nila ni Baha sa DCRH. Hindi ko pa napapanood. Nabasa ko pa lang, dumaan sa wall ko. Ang sabi doon, parang hindi na tinuloy yung ikatlong araw dahil nga doon sa naging yung speech na yun ni Amy. Parang nalagay sa alanganin at posibleng malagay sa alanganin lalo ang Iglesia ni Cristo kung itutuloy pa yung pangatlong araw na rally. Kasi mainit yung mga ginagatungan ng mga DDS yung gabi na yon. Pagkatapos mag-speech ni Amy Marcos noon, doon sa rally ng mga DDS, nandun na sa stage si Trixie Cruz Angeles, si Jimmy Bundok, si yung retired Colonel Mitran, si retired Major General Pokis, nandun sila sa stage. Tuwang-tuwa sila sa
agitated sila doon sa naging speech ni Aimee sa Iglesia ni Cristo. Nananawagan sila na wala nang uwian. Hanggang na daw bukas, dapat mas marami pang tao. So siguro, nakikita ngayon na parang gagamitin yung speech ni Aimee doon, yung pasabog di umano ni Aimee doon, gagamitin para mag-agitate ng mas maraming tao kinaumagahan. So siguro sa Iglesia ni Cristo, para hindi na sila madamay doon, hindi na sila nagtuloy ng pangalawang araw. Pati yung mga DDS, hindi na rin napermitan nung ikatlong araw, kaya galit na galit yung mga DDS. Ang ginawa nila, nagrally na lang sila Eric Celes doon sa EDSA Shrine, sa may Ortega, sa Robinsons, ay kukunti sila, 150 na lang yata yun. Pero hindi, ito, sa speech na yun ni Aimee, nalagay sa alanganin ng INC. Sigurado yan. Ngayon, ang sinasabi ng spokesperson ng INC, hindi nila alam yun. Hindi nila alam na yun ang mga babanggitin ni Aimee. At inamin nila na lumabas na sa usapan yung mga sinabi ni Aimee. Hindi yon. Kasi dapat ang topic ay tungkol lang sa transparency, accountability, justice, and peace. Ngayon, ang naging topic na ni Aimee tungkol sa kanyang kapatid. Kaya lang, hindi lang daw nila pinigilan kasi baka naman mabastos kasi si Aimee. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, nagpapaliwanag ngayon ng INC. Naglabas ng statement, official. At sinabi ng tagapagsalita ng INC na hindi talaga sila sasama sa mga destabilisasyon. Mulat sa simula pa, hindi sila sasama sa destabilisasyon. Ano man daw na mga activities na kontra sa konstitusyon, hindi sila sasama. Kaya siguro nung makita nila, siguro lang nung makita nila na yung speech ni Aimee ay pwedeng mag-create ng mga destabilisasyon, pwede itong gamitin ng mga gustong maghasik ng ng kaguluhan, ay baka maging pa sila dito, parang naging kasangkapan pa yung rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung ikatlong araw, hindi na tinuloy. Di umano, ayon yan sa mga observers. Ewan natin. Talaga. Pero sa totoo lang, wala rin naman wala rin namang naging epekto wala. Yung inaasahan nilang parang pasabog, ang nangyari, anong tawag doon? Sa halip na pasabog, paso. Parang yung dinamita nilang sasabog, kwitis ang labas. Paso. Kasi wala. Lalo pang mas marami pa nga ang hindi nagustuhan ang ginawa ni Aimee. So wala ring epekto. Mga DDS lang. Mga DDS, tuwang-tuwa sila na inamin na ni Aimee yun. Na pero yung epekto wala Wala masyado. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa ngayon, umiinit ang tensyon ni Aimee sa kanyang kapatid. Maraming patutsadahan ngayon si Aimee at saka si Lisa Araneta. Bagamat dinideny din ni Lisa Araneta. Sabi niya, hindi ako nag-post niyan. Ganon din si Aimee. Sabi ni Aimee, hindi rin ako nag-post niyan kasi yung mga post na kumakalat, matindi. Matindi ang patutsadahan. Ritokadang mukha, may mga ganon sabi ni Lisa Araneta Marcos, hindi ako nag-post niyan. Fake yan. Sabi naman ni Aimee, hindi rin ako nag-post nito. Doon naman kinakantsawan naman yung figure ni na yung kanyang tiyan yun. Doon naman sa post ni Aimee di umano. Pero yun na nga, sabi ni Aimee, hindi daw siya doon. Matindi tong na to. Ano pa yan? Simula pa lang yan. Marami pa. Titindi pa yung away na yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.